Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers, subscribers, at mga viewers. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay atin pong tatalakayin ang isang issue na hindi lamang pampolitika, hindi lamang pambatas, kundi pang showbiz pa. Sapagkat the subject matter of our discussion for today is the famous comedian Vice Ganda. Okay? So, hindi Vice President, si Vice Ganda, yung komedyante. So, kasi may panawagan po, no, sa nanggaling sa mga netizens, nanggaling sa mga naninirahan sa lungsod ng Davao, na ito daw si Vice Ganda ay dapat maban, no, sa Davao City. Pero ang naging tugon ng isa sa mga opisyalis diyan sa Davao City na si Rigo Duterte, ang acting vice mayor ng lungsod, ay hindi dapat pag-aksayahan ng panahon ang baban, no, na dito kay Vice Ganda na pumunta sa lungsod ng Davao. So, marami ang nag-akalang magiging mainit tong usapin nito, lalo na dahil sa pinagalo-halong issue ng politika, entertainment, showbiz, no, at tungkol sa batas. Ngunit nga itong ang ating acting vice mayor ng Davao City ay nagpayag na wala silang plano at walang dahilan para mag-aksaya ng oras sa bagay na ito. Pero hindi lang kasi ito tungkol sa isang artista at sa isang komento. May mas malalim itong pinag-uugatan sa ating karapatan sa malayang pagpapahayag sa kapangyarihan ng lokal na pamahalaan at kung paano dapat balansihin ang kalayaan at pananagutan sa isang demokrasya para mas maging malinaw sa lahat, no? Balikan muna natin yung kung ano ba yung talagang nangyari. Dahil ito pong si Vice Ganda ay nagkaroon ng isang performance, parang isang concert. At kung saan, doon sa show na yun ay ginamit niya ang konsepto ng jet ski holiday. Yung jet ski promise ay isang meme na umusbong nung nakaraang administrasyon. At para sa ilang netizens, ang skip ay isang patama sa dating administrasyon. Lalo-lalo na kay Rodrigo Roa Duterte na dating presidente. So ginamit niya kasi yan sa kampanya, yung pag nanalo akong presidente, pupuntahan ko yung mga incheck at ay tutusok ko yung bandera, no, doon sa West Philippine Sea, no? At bahala na kung mamatay ako, parang something like that ang sinabi ng dating presidente. Kaya ginawang katatawanan ito ni Vice Ganda, at dahil dito maraming na-offend na mga netizens, mamamayan galing sa Davao, na nakaka-offend nga daw ang tinuran ni Vice Ganda at kinakailangan na dapat siyang ideklarang persona non grata. So pero ang sagot ni Duterte ay dapat ituon na lang natin yung ating oras at ating pondo, no, para sa mas mahalagang serbisyo for the benefit of the citizens of Davao City. So, hindi siya pabor na ideklarang persona non grata si Vice Ganda. So, ano daw ba yung persona non grata? Dahil may nagtanong sa akin yan eh. So, sa international law, ginagamit ito sa diplomasya upang ideklara na ang isang foreign diplomat ay hindi kanais-nais, kaya kinakailangang umalis siya sa isang bansa na kung saan naka-assign siya. So, hindi siya kanais-nais, lumayas ka dito sa aming bansa. Persona non grata siya. Pagdating naman sa local governance, ginagamit ito ng mga sangguniang panglungsod, ng panlalawigan, bilang isang political statement laban sa isang tao.
Pero tandaan nyo, para sa isang Pilipino sa Pilipinas, wala itong binding legal effect. Wala to. Political statement lang to. Kung idideklara mang persona non grata si Vice Ganda ng isang LGU katulad ng Davao, hindi ito makakapigil sa kanyang pagpasok sa nasabing lungsod dyan sa Davao. Dahil yung deklarasyon ay symbolic, no? At walang kaakibat na legal na parusa. So sa madaling salita, ito ay isang political na pagpapahayag, hindi isang legal na pagbabawal. Puntahan naman natin yung pinakamahalagang usapin sa lahat, yung freedom of expression. So ayon sa ating saligang batas, lalong-lalo na sa Article 3, Section 4 ng 1987 Constitution, ang sinasabi dito, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. So kapag ganyan ay may kalayaan na tunay ang ating mga mamamayan, no? Pag lalong-lalo na dito sa kaso ni Vice Ganda sapagkat ginamit niya ang dating political statement ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siya ay pupunta doon sa West Philippine Sea kapag siya ay nanalong presidente at doon itutusok ang bandila ng Pilipinas, no? At bahala na kung siya ay barilin daw ng mga inchik doon. At least, mamamatay siya bilang isang bayani. So yan ang naging basihan ni Vice Ganda. So, ginawa niyang komedya yung statement na yon. Pero walang halong mali siya yun eh. So, alam naman ng lahat ng tao na si Vice Ganda ay isang komedyante. Hanap buhay niya yan eh. No? So, hindi mo pwedeng pagbawalan yung tao. Freedom of expression, freedom of speech, ang kanyang ginawa na yan. So, doon kasi sa kaso ng Borjal versus Court of Appeals, it is a case decided in 1999. Kinilala na ang satire o yung mga biro ay protektado basta wala itong malisyosong layunin na magpakalat ng kasinungalingan bilang isang totoo o factual na impormasyon. So yung biro-biro na yan, lalo na ang gumagamit ay komedyante basta walang mali siya, ay protektado po yan. Kaya kung paparusahan natin ang isang komedyante dahil sa kanyang biro, lalo na kung walang malinaw na layuning magpakalat ng kasinungalingan, maliwanag, malinaw na nilalabag nito ang isang proteksyon sa konstitusyon. So, hindi mo pwedeng pagbawalan yan. So, lalong-lalo na si Vice Ganda, komedyante yan eh. Meron ding sinasabi ang ating batas tungkol sa pananagutan. Halimbawa, yung libel sa Article 353 ng Revised Penal Code. So dito para sa mga malinaw na kasinungalingan naman to na nakakasira sa reputasyon ng isang tao. Pero sa kaso ng biro, mahirap itong gamitin o gamitan ng libel. Bakit? Dahil ang biro ay sadyang exaggerated o pinalalabis talaga yan ng komedyante. Ang mahalaga dito, alam ng manonood na ito ay bahagi ng isang comedy show at hindi isang balitang totoo. So, nandoon ka sa loob ng isang kolesiyo, alam mong komedyante, nag-host. So, lahat yan walang katotohanan, yung biro. Kaya dito natin makikita ang talino sa pahayag ni Rigo Duterte. Hindi lahat ng nakakasama ng loob ay dapat gawing legal na issue. Kung gagamitin ng isang lokal na pamahalaan ang kanilang kapangyarihan para parusahan ang mga hindi nila gusto, maaari itong maging abuse of authority. So maituturing yan na abuse of authority. At ang pinakadelikado rito ay ang tinatawag na chilling effect. Ito ay ang sitwasyon na kung saan natatakot na ang mga artista, mamamahayag, at ordinaryong mamamayan na magsalita dahil baka parusahan sila. So,
So, anong aral ang mapupulot natin sa isyong ito kay Vice Ganda na nagbiro tungkol doon sa jet ski sa kanyang concert? Dito, malalaman natin ay na ang pagpapahayag ay dapat ipaglaban. Ang kalayaan sa pagsasalita ay hindi absolute pero dapat laging mas pinapaboran ang malayang talakayan kaysa sa censorship o pagbabawal. So, sabi dun sa Davao City, sabi ni Rigo, uunahin natin yung mga tunay na problema, gastos lang yan kung dideklara mo pa yung persona ng grata, no? Dapat mag-focus ang gobyerno sa tunay na problema ng komunidad, hindi sa personal na tampuhan sa entablado. So, tama nga naman, no? So, mahalaga na may sense of proportion ang mga leader. Ang pag-alam kung ano ang dapat bigyan ng pansin at kung ano ang dapat baliwalain. Sa puntong ito, nararapat bigyan ng kredito si Rigo Duterte sa kanyang naging pahayag na wag nang pansinin yung mga ganyang nakakasamang loob na biro. Pagkus pagtuunan kung ano yung dapat ibigay na benepisyo sa kanilang komunidad. No? Mag-focus dun sa dapat fokusan. So, hindi yung nabiro ka lamang, bubueltahan mo yung komedyante. Ang intention naman nun ay walang malisya, no? Hindi para makapanakit ng damdamin ng ibang tao dahil yun naman isang comedy show lamang. At hindi naman mga pawang katotohanan yung binibitawang salita ron. So, humugot lang yun sa isang political statement at in-exaggerate. So, wag sanang magiging balat sibuyas ang mga taga-sunod ng dating Pangulo at yung kanyang mga leader na kung mabibiro ng ganun ay part of the show yun eh. Komedyante yung nag-deliver, so wag niyong mamasamain. Hindi lang naman si dating Presidente Duterte ang biniro, maging si Leni Robredo, pati na rin si President Bongbong Marcos ay naging focus ng kanyang biro doon sa show. At lahat naman ging, kung nakita naman ninyo, pati nga si Bam Aquino, si Senator, ay nagsayaw-sayaw doon sa harapan ng Coliseum kasama si Vice Ganda. So, okay, so hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa ating tinalakay, ay wag po kayong mag-atubili na magsulat dyan sa may comment section. At kung maganda ang inyong mga suhestyon, katanungan, ito po ay aming sasagutin. So hanggang sa susunod na episode, ito pong muli ang inyong iningkod, Attorney Rene Bueno.